Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa Riyadh, Saudi Arabia naman, isang kababayan natin ang pilit pinagtatrabaho ng amo kahit nabalian na ng paa. Diyos ko po. Narito po, panoorin natin ang kwento ni Rosemary Manuel. Ito po ako ngayon. Nahihirapan, hindi po makakilos ng maayos kasi pag kumikilos po ako, nabibintay po ang aking paa, namamaga po siya. Nagmamakaawa si Rosemary Manuel, Pinay domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia, na makauwi sa tulong ng Kilos Pronto dahil sa sinapit niyang aksidente habang siya ay nagtatrabaho. Ang 8 ng Abril noong nakaraang taon na makaalis si Rosemary sa tulong ng DLB International Incorporated. Maayos naman daw ang pakikitungo sa kanya ng among Arabo. Pero nitong 3 ng Nobyembre, naaksidente si Rosemary kasama ang kanyang 5 taong gulang na alagang lalaki. Nadulas at nahulog si Rosemary at ang bata mula sa hagdan. Nagtamo ng bali si Rosemary sa kanyang kanang paa na naging dahilan kung bakit nahihirapan siyang magtrabaho. Ganun pa man, patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Rosemary kahit siya'y may benda sa paa at kumikirot ang sugat. Nais lamang makauwi ni Rosemary Manuel sa Pilipinas at dito na lamang magpagamot. Nagmamakaawa po na sana po makauwi na po ng Pinas sa aking mga pamilya para doon po makapagpahinga. Para mapaayos na rin po ang kalagayan ko. Kayo na lang po ang pag-asa ko na sana po matulungan niyo ako sa aking kalagayan. At yan ho, tinatawagan namin yung kanyang agency. Hindi pa nasagot, but anyway, kung ayaw yung sumagot, dito muna tayo sa sa OWA, ha? So Overseas Workers Welfare Administration. Yung aming pong suki, si Ma'am Josephine Sanchez Tobia. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Yes, good afternoon po, Mr. Tito. Alright. Ma'am, ilalapit lamang namin ng tulong itong si Rosemary na nabalian po ng paa pero ayaw po pauwi ng amo. Oh. Saan po ito? Sa Riyadh. Ma'am, sandali lang po, ma'am. Sandali lang, ha? Apo. Dahil nasa linya ng telepono itong si Christopher ng DLB International. Christopher, magandang hapon. Christopher. Ma'am, hello sir. Oo. Nawawala. Ito. Ayan. Okay na? Hello? Tinaasan na namin signal. Hello. Hello, Christopher. Oo. At bago na yung baterya namin, sir. Christopher. Sir, hello. Hello. Good afternoon, Christopher. Opo, sir. Oo. Sir, anong plano ninyo dito kay Rosemary? Sir, bali yan po ay pinapagamot po sa Saudi. Sir, siyempre po covered yun ng hindi naman nagtatrabaho yung worker hanggat hindi po siya maayos at gumagaling. Sir, iba po yung... mo pagamot po yan. Kasi kung pag pinauwi po nila dito, paano uuwi kung hindi naman natanggapin ng airline na merong injury yung tao? Mas maganda po doon dahil sumusweldo po siya at nagagamot. Pag umuwi po dito yan... Sir. Listen up and listen good. Alright? Si Miss Manuel pinagtatrabaho. Okay? Kaya nga po tumawag. Kung nakahiga lang yan doon at nagsisweldo, hindi tatawag sa amin. What she's asking for, unfair naman, kahit na nakabenda siya, pinagtatrabaho siya, pinaghahabol-habol pa rin sa bata, at kung ano-ano pang gawain sa bahay. Pinagtatrabaho. Wala pong nagkiklaim na nagtatrabaho yung worker. Paano po magtatrabaho? How did you know? Did you see her? The same thing I will ask you, sir. Did you see her? Well, I was basing on the complaint, Mr. San Jose. Sir, kaya nga po pinuprove natin kung ano ba talaga ang totoo. Madali magsabi. Ikaw, teka muna. Sino pinagbasihan mo naman na hindi siya nagtatrabaho? Oo nga. Na pinapasweldo siya? po sa amin. Ha? Ang employer mismo at yung agency sa Saudi. Yung employer. May video kami rito Paano yon?
Padala niyo po yung video sa amin, sir. Oy, papadala ko talaga yung video pa. Sandali ka mo. Kasi mahirap po na kahit saan namang anggulo, sir, ang isang taong may sakit ay may pila ay makakapagtrabaho. Paano naman magtatrabaho? Yan, common sense naman tayo dito. Ay, Christopher, ha? Marami akong kilala, ha? Hindi to first time. Sir, sino po sila? Si Erwin Tulfo, okay? Sir Erwin. Hindi to first time na mag-handle kami ng ganitong kaso. Eksperto kami sa ganito, Christopher. Sandali lang, ha? Sandali lang. Pakinggan mo lang muna, ha, itong tiga-owa, ha? Para maliwanagan tayo kung sinong mali sa atin, ha? Miss Josephine Tobia, magandang hapon po. Yes, good afternoon po ulit. Sinasabi ni Christopher, ang presidente ng DLB na nag-deploy kay Rosemary doon, hindi raw pinagtatrabaho, bagamat pinagsisweldo pa. Imposible raw pinagtatrabaho. Sabi ni Miss Manuel, may video siya sa amin yun, pinagtatrabaho siya, ma'am. Gusto niya na po umuwi dahil year na hirap na po siya doon. Magrereklamo ba ito kung hindi pinagtatrabaho at nakaupo lang? Eh kahit ako, kung ako nakabenda, pinaupo lang doon, pinapalamon at sinisweldoan, hindi ako magrereklamo. Now, your call, Miss Josephine. Opo, sa mga ganyang reports kasi, whether it's true or not, we still have to verify it. And we cannot always claim na yung sinasabi ng ating worker ay hindi totoo. Kasi tandaan natin na ang aggrieved dito ay ang worker lagi. Nga, makikita lang natin yung punto kung sino ang mali kung kaharap na natin sila. So at this point in time, sir, yung sa agency, kung totoo man yan o hindi, tayo po ay magbe-verify. But we cannot argue on air yung ganitong usapin. Pero makikita naman siguro sa video, ma'am, kami yung binigyan ng video that will tell na talagang hirap na po yung ali. At the same time, dapat itong agency po niya, hindi po niya pinapaboran po yung employer. Dapat dito siya sa mga kababayan ho natin. Yes. Lagi nating tatandaan, aggrieve ang worker. Yun. Kukorek mo lang yan, sir, kung nandito na kayo at ko-confirm mo rin naman from the FRA kung ano talaga nangyari. Pero kami po ay agency na handang tumulong kung ano man maging issue ng worker. Ngayon, sir, yung sinasabi niyong video, wala po kaming copy at hindi namin nakikita Kaya wala kang karapatan na magsabi. Verification kasi both sides po tayo, wala tayo sa Saudi. Hindi. So, ang punto dito po natin is tulungan yung worker, sir. Kasi po yung pamilya niya, pinapupunta dito para makausap ng maayos. Dahil po kami ay handang tumulong kung anong maganda para sa worker, sir. Hindi po kami rin papayag na, siyempre, kung ano man ang mas maganda sa kanya, treatment niya, mapauwi siya ng maayos. Yun po ang punto, sir. Pero kung yung kiniklaim yung video, hindi po namin nakikita po yan. Kaya po hindi namin masasagot yan. Ang the same point na sinasabi nyo na hindi nyo masasagot na sinasabi kong hindi siya pinagtatrabaho dahil parehong wala tayo ron. Naintindihan ko yon, Mr. San Jose. Pero narinig mo naman siguro yung taga-OWA, mas dapat give the benefit of the doubt, doon sa kababayan natin. Do not freaking listen doon sa employer. Ikaw naman, parang hindi ka nagdi-deploy ng mga OFW. Alam mo naman, lalo na pag Saudi, laging dehado dyan. Maniwala ka hindi. Mabuti pa ako makinig ka. I'm sick and tired of listening to your goddamn arguments, na baluktot naman, kasi baluktot ng demonyo yung utak mong hinayupak ka, sesermonan mo ako, wag mo akong sermonan, ogag, dahil ako, kabisado ko na ito, trabaho namin ang tumulong, ikaw, trabaho mo mag-deploy, trabaho mo kumita, lekat ka, lumayas ka na nga dyan, patayin nyo na nga yan, demonyo na yan, baka masipa ako pa itong hindot na ito ogag ka pala sasabihin mo na, wala ako dun, wala ka. Kaya nga pareho tayong wala doon. Give the benefit of the doubt sa kababayan natin. Mas kampihan mo, ogag. Anak ka ng pusa kang hinayupak kang Christopher San Jose ka. Pag nakita ka na, sipain ko mukha mong hindot ka. Anak ka ng kumag ka. Sesermonan mo pa kami ni Alex na give the benefit of the doubt. Sabihin mo na, wala ka doon, wala ako. Wala tayong pareho. Narinig mo na yung OWA. Mas dapat, pakinggan mo, bigyan mo ng
benefit yung sinasabi ng kababayan natin. Tama. Di ba? Pinapaboran niya kasi yung mga employer. Paano Doon siya kumikita. Oo. Kasi pag pinauwi niya, walang kita. Tama. Hindi ka ba naman kami pa paikot-ikuti mo, demonyo ka. Ma'am Josephine, siguro ho itong Christopher San Jose ho, siguro ipatawag niyo to at ipa-blacklist niyo na ho to sa POAA dahil wala ho tong tulong sa ating mga kababayan. Mukhang pinababayaan ho. Ano pong agency yan? DBL po. DBL. DLB, sorry. DLB International Incorporated. Kanina pa ito, ma'am. Wala raw siya tayo doon. Kaya, pero ang tono niya na, bago namin kayo tawagan, sinasabi raw kasi ng amo na hindi pinapatrabaho ito at pinapasweldohan pa. Parang masarap ang buhay. Magre-reklamo ba yung OFW? Common sense will also tell you, ma'am, di ba ba? Kung ikaw ay nagtatrabaho doon, sumisweldo ka at pahiga-higa ka lang doon, titiisin mo na, di ba? Iloko-loko rito, may tama rin sa ulo itong Christopher San Jose na ito eh. Ma'am, may bahala na po kayo, maimbestigahan nyo nga rin itong kumpanya na ito. Sige po, papatawag natin yan pagka naipauwi na yung worker. Pero, yes ma'am, pero mukhang walang gagawin nito ma'am, kaya ilalapit ka namin sa OWA, mukhang ayaw talaga ni OGAG, bahala na po kayo. Papuntahin ko na po siguro yung kamag-anak sa inyong tanggapan, ma'am. Papuntahin nyo na lang po. Direct na tayo sa OWA. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Josephine. You're welcome po. Loko-loko ito. Sobra yun. Si sermonan pa tayo na pareho wala tayo doon. Hoy, matagal ko na ginagamit yung linya na yan. Buang, buang ka, Christopher San Jose. Huwag mo akong sermonan. Kung nandito ka lang, baka tatanggalin 4 mong ngiping hinayupak ka eh. Tatamaan ka sa akin eh. Nako. Sasabihin mo sa akin na wala ka doon, wala ako doon. Maling rason eh. Exactly. Mas bigyan mo na benefit, parang naniniwala siya doon sa Arabo. Totoo. Mas lamang nga tayo dito dahil may video tayo. Tama. Diba? Magre-reklamo ba yung Ali kung wala siyang problema ho doon? Magre-reklamo yan dahil may problema doon. Alam mo, sa sunod pa nakita ka, tuktukin ko yung ulo mo, bungian kita. Tatanggalan kita ng 2 ngipin, buang ka.